purihin ang Diyos. Kaya, yan. Yan po, the millennium. Kaya, yan. Yan ating pag-aaral ngayon. Yung pong millennium yung ibinigay po sa ating lesson ng ating, alam kong gumawa rito, si Brother Jomar, okay, si Pastor. Yan, the millennium. Ang ibig sabihin ng millennium means 1,000 and refers to the 1,000 years mentioned in the Bible. Kaya, buksan natin mga Biblia sa Revelations 20, verse 2 and 7. At para masundan niyo po ako sa ating pag-aaralan, 45 minutes, meron tag 15 minutes every one po, kasi tatlo po ito parang preaching din. Kaya kailangan makuha ko ito ng bawat 15 minutos kasi tatlong buwan po yan. Mamaya ang number 1 po, titles of the millennium, number 2, purpose of the millennium, at number 3, general conditions of the millennium. Yan. Ipunta muna tayo sa Revelations 20, verse 2 and 7. Yan. Para makapagbasa po tayo. Yung mga hindi pa nakapagbasa ng Bible, makapagbabasa ng Bible. 20, verse 2 and 7. Yan. Sabi niya, ako na lang po, sundan na lang yung po ako sa inyong mga mata. Revelations 20, verse 2 and 7. Sabi niya po rito, and he laid hold on the dragon and the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years, and cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years shall be fulfilled. And after that, he must be loosed a little season. And I saw a thrones, and they sat upon them, and judgments was given unto them. And I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus, and for the word of God, which had no worship the beast, neither his image, neither had received his marks upon their foreheads or in their hands, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. But the rest of the dead lived not again until the 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Yan po yung nabasa sa number 7 sa niya. When the 1,000 years are expired, Satan shall be lost out of his present time. Na lang yung Panginoon. Muli, Panginoon, samahan niyo po ako sa aking pagtuturo ng Sunday School, Lord. Ikaw po ang siyang muli may taas. At turuan niyo po ako, Panginoong Hesus, sa aking pong pagpapalawanag sa inyo pong mangyayari po sa magaganap po, Panginoon. Salamat po at pinupuri kita, Panginoon, sa oras na ito. Gabayan niyo po ako, hawakan niyo po ang aking bibig. In Jesus' name, amen. Okay? Yan po, ang sabi ng ating pag-aaralan, ang ating Panginoon po, ibig sabihin, magre-reign po siya. Ito po yung nag-aralan na rin po namin ito sa Bible School. Kaso lang, nung pinag-aaralan nito, meron pa talaga dito yung parang teacher namin, nandyan Teacher namin dito, yung ninong ko pa sa kasal. Si Sir Opilas, yan. Ibig sabihin, ang ganda po. Talagang yung ninong kong yon, nagpastor siya kahit na edad niya may 60 na. Pero nasa heaven na po siya ngayon. Ninong ko po yun sa kasal. Talagang, sabi niya, talagang tinawag pa rin siya kahit edad niya may 60 na siya. At least kasama niya ngayon ang Panginoon. Sabihin, itong mangyayari pong ito, the world to come, ibig sabihin na yung darating na panahon. Tingnan po natin pa sa Hebrews 2 and 5. Yung darating na Hebrews 2 verse 5. Tingnan natin para alam naman natin na balang araw si Satanas ngayon nandito pa si Satanas, nanggugulo pa. Hindi pa siya. Pero may mga grupo, sabi nila, nakausap ko yung Baptista yun Sabi niya, nandito na raw nagre-reign na raw si Jesus Christ. Sabi ko, oo nga, nagre-reign, pero hindi pa yung tinatawag yung talagang, wala pang rapture Hindi pa talaga, hindi niya maintindihan. Pero sabi ko, sana ipre-pray ko yung taong yun na maliwanagan siya. Kasi, iba yung kanyang doktrina. Kaya, sabi niya rito, Hebrews 2 verse 5. Sabi niya po rito, sa 5, for unto the angels sabi niya, for unto the angels hath he not put in subjection the world to come, whereof we speak. Ibig sabihin, kahit na yung mga anghel po, talagang hindi nila alam yung mangyayari po. Kasi after ng rapture na yan, tayo po na mga Kristiyano,
Yan, sabi na, without twinkling of an eye. Ibig sabihin parang kisap nita. Una po, yung mga namatay at tayo po na mga buhay pa, sana di na natin maranasan yung kamatayan, para i-rapture na tayo ng Panginoon. Napakaganda po yun. Kasi magre-reign po ang Panginoon dito ng 1,000 years. Kaya ibig sabihin, 1,000 taon. At pagkatapos po noon, yung panandaliang ilalabas sa Satanas, parang manggugulo siya pero wala pong mangyayari sa atin kasi unang-una, talagang yung apoy galing sa langit, talagang tutupukin niya yung si Satanas na yan at yung Gog and Magog na yan, yung mga kasama niyang mga sasama sa kanila. Sabihin, talagang napakaganda po. Talagang itong pinag-aaral nila sa Sunday School. Talagang maganda rin po itong pag-aaral natin sa tayong mga Kristiyano. Yeah. The Kingdom of Heaven. Ano po dito? Meron pong Bible School dito eh. Blessing po sa church ngayon, sa Pilgrims. Talagang yung mga nagnanais magpastor, ito may Bible School din dito. Kaya sabi ko, Lord, magpipray din ako doon na sana may gamitin ng Panginoon para may enroll dito sa Bible School. The Kingdom of Heaven. Tingnan po natin. Ibig sabihin, number 1 po yung the titles of the million. Number 2, yung A, the world to come. Maganda sana kung meron po akong dito. Okay lang ba na gamitin ko yun? Okay lang po to gamitin to? Para magsusulat tayo sa Sunday School talaga? Okay lang po. Yan, sige. Ganyan, para magsulat tayo para maintindihan po natin sige. Maintindihan po natin yung tinuturo nating Sunday School. Parang school talaga. Sunday School. Talagang para tayong teacher. Okay? Okay lang po ba na meron tayong yung pen? Yan. Ayan. Para doon tayo sinusundan. Okay. Ano itong binigay sa akin ni Pastor eh? Okay na. Okay. Okay. Yan po. Yung darating sa mundong ito, kailangan din po natin yan eh. The Kingdom of Heaven. Ito po. Number 3. Yan. 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 Kaya nga ang prayer ko sa Panginoon sabi na, yun pala, may monitor pala doon. Sorry, okay lang, at least. May monitor pala doon, sabi ni Sister Oliva lang. Okay lang, kasi, okay lang, at least. Hindi ko napansin kanina, may monitor pa. Okay, sundan na lang natin yon. Okay, sabihin, purihin ang Diyos dahil sana ang prayer ko kahit ang batang tinuturuan po namin yan, 2,800 sa 10 school.
sana kahit 10% lang doon talagang magtuloy sa Panginoon. Monday to Friday. Sabihin, 6 na. Kaya sabi ko, Lord, sana kahit lamang yun. Mula grade 2 nga hanggang grade 12. Magsisimula kami ng 8 minsan hanggang hapon, alas 3. Kaya sabi ko, Lord, itong mga batang ito, mga grade 2, kaya dapat, kung iba yung level ng grade 2, iba rin yung level mo ng pagtuturo hanggang sa grade 12. Iba-ibang school ang pinupuntahan namin. 10 school ang natap namin. Pero nakakuan kami sa, sabihin, may kuan po yan ng DepEd na memorandum na naipasa namin na makakuha kami ng all Christian values. Sa biyahe ng Panginoon. Sabi ko, akala noon, joke-joke lang yung nagsabi sa akin. Pastor, pwede tayong magturo ng school at ministry na rin yun. Sige, sabi ko. Totoo pala. Kaya mula ngayon, bakasyon, kung walang school, wala din kaming turo. Kaya ngayon, walang school, purihin ng Diyos. Tama-tama, anniversary ng church. Kaya nakapunta ngayon. Actually, wala na kaming klase nung noong kailan ba yung walang klase? Ito lang nakalaang Huwebes. Wala nang klase kasi ang dami nang ginagawa. May mga na yung mga estudyante. Kaya nga, kasi pag dumarating kami, yung mga bata niyayakap na kami. Kahit once, sa mga kasi, ikaw yung sabi ko, salamat Panginoon. Ay mahal na mahal namin yung mga bata. Hindi lang mga bata, hanggang sa mga young people. Pero pagdating sa mga grade 6, bawal ng yakap. Kasi iba na kayo. Sabi niya, iba na, dapat, matatanda na sila wag na kayo yumakap, appear na lang. O kaya, ito na lang, kamay-kamay. Kaya, kasi kailangan, iniingatan din natin. Kasi, delikado pag ganun. Maraming may kasama kami mga teacher na issue sa ganun. At tatanggal sila. Kaya sabi ko, hindi kami kailangan. Kaming madaming mag-asawa. Si misis ko ganun din. Kaya tayo, maganda po yung ministry kung ganyan. Magpagamit tayo. Nakakuan po kami, makita nyo sa YouTube. All Christian Foundation Incorporated. Nandun po yung pinituro namin. Pwede nyo i-search doon. Yan. 72 modules po yun. Pero lang po kami ngayon. Nasa module 10 pa lang po kami. More on family. Yan. Kaya ito po, maganda po ito. Kasi unang-una, pamilya po tayo ng Diyos. At alam natin na balang araw, magre-reign po tayo kasama natin ang Panginoon. At ito, letter C, the kingdom of God. Yan. Yan po na. Tama, hindi na po ako magsusulat. Tama si Sister Juan. Kala ko wala kanina. Salamat po at hindi na tayo magsusulat. Okay. The kingdom of God. Matthew 1:14. Sana sabi ko nga, hindi lang madala yung dito, pati sa rin sa kaintang. Ganda yun sa mga, kahit hindi ka pastor, Christian ka, hindi ka makapagturo doon. At blessing po yun sa biyaya ng Panginoon. Kasi po, sa biyaya ng Panginoon, yun po kasi may-ari ng Mana Mall sa Fernando Union City, binigyan nila yung buhay nila para ministry na sa God, makatulong sila. Silang pamilya, nagagamit sila. Ang dami nila. Kami mga kahit Christian yun. Kahit sa biyaya ng Panginoon, kami pong mag-asawa, ay meron din konting binibigay na allowance sa amin. Sabi ko, hindi lang kami nakakapagturo, may allowance pa kami. May pamasahe. Kaya hindi lang, yun ang biyaya ng Panginoon. Sabi ko, Lord, salamat po. Nag-open ka, basta nagtiwala ka sa Panginoon, tutulungan ka rin ng Panginoon. Ibig sabihin, makikita yun sa Mark 1:14, yung kingdom of God. Basahin natin para mas maganda. Buksan natin ang Biblia. Mark 1:14. Mark 1:14. 30 minutes lang po kami sa bawat school. Yan. Sana, sabi ko nga, kasi yung foundation na yun, buong Pilipinas yun Pero nakapokus lang sila ngayon sa Region 1. Sana mapunta rin dito sa Region 3. Kasi may allowance po yun sa mga teacher 400 isang araw. Di malaking bagay po yun. Na sana dito makayupan dito sa Metro Manila, sa Visayas, Mindanao. Doon sa account kanila, parang kabilang po kasi yun sa Jamie Foundation yun Yung foundation na yun. Yung asawa po kasi doon pa parang napangasawa ng isang, kaya blessing po yung foundation na yun. The Kingdom of Christ, Revelation 11:15. Ito muna.
Sabi po ng Panginoon dito sa Revelations 11:15, and the seventh angel sounded under with a great voice in heaven, saying, the kingdom of this world are beyond the kingdoms of our Lord, and His Christ, and He shall reign forever and ever. Ibig sabihin ko, ang ganda po nun eh. Wala nang katapusan yung paghahari ng ating Panginoon dito. Kaya na, sabi mo, hindi man natin, sabi ko nga minsan sa mga bata na tinuturo namin, unang-una, focus lang namin sa kanila noon. Bawal kasi una ikwan ang kwan eh. Ikwan mo ang gospel sa kanila. Pero ngayon, okay na. Kasi unti-unti namin, parang din kami mga missionary. Unti-unti, hanggang sa sabihin mo na sa kanila ang salita ng Diyos. Yan, hindi na sila, inuunti lang sila. Kasi minsan, may mga tinuturuan kami ng mga Muslim, karamihan Muslim na mga lalo sa bayan. May mga parang, baka ma-open sila. O baka ma-open ang DepEd. Pero sa biyaya ng Panginoon, nagtutuloy-tuloy po. Kami ngayon sa buong La Union, District 1 at District 2, magigit 70 po kami na 80 na nakapagtuturo. Kaya more than 30,000 o 40,000 yata sa isang buwan ang natuturo ang bata. At hindi lang bata, kundi mga high schoolers hanggang grade 12. Pati vocational na papasok namin. Kaya nga sabi ko, Panginoon, sana kahit 10% lang yun ay totoong makakilala sa Panginoon. Yung susunod daw, papasok na nila ang GMRC. Pero sana nandun pa rin yung yung GMRC, yung Good Moral Right Conduct yun, alam ni anak ni Pastor, teacher yan eh. Yan, kaya alam na mga teacher ang sinasabi ko. Sabihin, napakaganda po yung Christian values. Kahit mga teachers nakikinig, yung mga teachers mismo, uupo ang kanadan, hindi na sila aalis for 30 minutes. Sabi niya, Pastor, minsan may kakamay pa sa'yo kasi salamat po at ginagamit kayo ng Panginoon. Dati yung batang tinuturuan namin, ang gulo-gulo habang nagtuturo kami, ikot ang ikot, kung anong ginagawa, pero nandun kami nagtuturo na, may pagbabago. Nakikinig na siya, kasi more on, pinopokus namin family, sa school, community, at pinapasok. Ang aming mga lesson, patungkol sa Bible. Unang-una, creation. About yung lahat na, hanggang sa nasa ako na kami ngayon eh. Naka-root na kami ngayon. Sa Book of the Bible din. Kaya, napakaganda na maikuan ang Christian values na sa school. Kasi doon mahuhubog yung mga bata. Kaya, puri ng Diyos. Kasi yung mag-asawang yun, yung si Lee, na may-ari ng Manamor sa San Fernando, pinabigyan niya ng buhay nila. Ginagawa niya nga, pag may munta sa nakarang school, nabigay sila ng Bible, ballpen, at yung 7 bata na makakasagot, may tag 50 pesos. Yun lang yung bata, tuwang-tuwa na. Makakatanggap lang sila ng 50 pesos. Tuwang-tuwa na yung mga bata. Lalo pa kaya yung natanggap nilang Panginoon sa kanilang puso. Kaya napakaganda po nun. Sabi nga ni Pastor kanina 40. Ang ganda po yung kay Pastor Celso Nieba. Alagang pinunto niyo sa akin kanina. Ang ganda na napagpintuan namin. Ngayon, ang dami nilang fan. Hindi nga matapos-tapos yung pinto namin kanina kay Pastor Okay, ibig sabihin, ano pa, regeneration. 1928. Hindi ko na lang sabihin mamaya, tignan nyo na lang yan. Yan, kasi dito na tayo kasi kung babasahin natin lahat, baka hindi natin matapos yung 3 yan Ayan. Tignan nyo na lang yan. Times of refreshing. Letter F. Ano pa yan? The times of restitution. Para hindi ko na susulat. At yan. At dito tayo sa, ayan, the fullness of times. Nandiyan naman siguro na. Ayan, the purpose of the millennium. Ano pa? Para tayo po. Meron tayong reward. Ganda po ng ginawa ni Brother Jomar Bato, si Pastor. Ang ganda, Pastor, itong ginawa mo. Amen, Pastor. Ang ganda po nito. Talagang parang pangkuan to sa Bible School. Ito yung mga pinag-aralan po namin sa Bible School. Ang ganda po nitong Sunday School na to. Kaya po, magsulat po kayo o kaya maganda po yan. Pag-aralan nyo po yan sa bahay. Yan, kung ibinigyan ni Pastor Bong kanina, ang ganda po yung lesson na ito. Ang gandang balik-balikan po ito. Yan. To reward believers. Alam niyo po, marirewardan din po tayo. Tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, depende po sa ating ginagawa. Yan. Ano ang ginagawa mo sa Panginoon?
Yung iba, sabi nila, kahit nawala na akong reward, sa Panginoon, hindi naman nila nakakalimutan yung reward mo sa heaven eh. Yung ibang pastor, nagpapastor sila, kahit wala na akong reward, basta maglilingkod ako. Hindi kakalimutan yan. Bawat work po natin, binabayaran tayo ng ating Panginoon. Yan. Lalo pag tapat ka pala. Yan, i-bless ka ng Panginoon. Yan. Sa biyaya po ng Panginoon, yan po. Talagang, yung anak ko po ngayon na si JJ, kung ito po sa inyo, dati po ay, yan. Ngayon po, nagagamit na rin po siya ng Panginoon. Dati po, bumaba yung grade niya. Nung nakaraan, nung nasa Baguio po kami. Pero nung bumalik po siya ngayon dito sa Goo, purihin po ang Diyos. Yan. 19 na po ang pinakamababa niya ngayon. Yan. Sabi ko, Lord, salamat po. Binalik mo yung talino ng anak ko. Yan. Kaya, nagpapatuloy lang po tayo. Kaso lang, yung kanya ngayon, nagbabayad nga lang kami sa school. Kasi ngayon, grade 12 po siya. Yan. Sa private po siya ngayon. Hindi na siya sa public. Pero ang Panginoon naman, piniprovide naman niya ang pangangailangan. Grade 12 po. STEAM po siya. Sabi niya, Papa, sabi niya, anak, sige, patuloy ka lang. Pag ako, Papa, nakakuha ko ng kukunin ko na po yung aking kwan. Nag-apply po siya ngayon. Sana makapasya sa TUS scholar din. Gusto niyang kumuha ng chemical engineer. Yan. Sana niya para makakatulong ako sa ministry, Papa. Sabi niya, yan ang prayer ko sa aking anak. Ngayon, dalawa sila ngayon. Doon sa Agong natira. Yan, ang aking misis. Hindi naman po siya pastora ha. Ako lang, yung asawa lang ng pastor. Kasi may mga kasama po kami ngayon na hindi po baptist na mga minsan, at least kasama lang namin sila nagtuturo sa school. Hindi namin, kaya maganda po na tayo i-reward tayo ng Panginoon. To fulfill the Lord's Prayer. Kaya di po, panalangin din ng ating Panginoon. Tingnan po natin, Matthew 6:9-13. Yan. Buksan po natin ang Biblia. Para Matthew 6:9-13. After these manners, therefore, sabi niya, pray, Father which art in heaven, hallowed. Ito, prayer po ng ating Panginoon to eh. Ito yung panalangin ng ating Panginoon. Sabi niya po rito, after this manner, therefore, pray, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, as we forgive our debtors. So, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, and the power, and the glory forever and ever. Sabihin po, ito yung ang ating panalangin ng Diyos eh, na tayo ay huwag tayong ng kaaway eh. Kasi di ba, alam naman natin na pag pinayagan ng diablo yung mangyari sa atin, eh talagang mapapayagan niya. Katulad nangyari kay Job. Di ba? Hindi lang niya pinayagan na kunin ng buhay ni Job. Pero ano nangyari? Namatay ang anak, nawala ng mga ari-arian lahat. Pero pangyari sa atin yung grabe, no? Pero wag naman sana, kaya dapat tayo talagang nagpipray. Yun ang kailangan natin. Talagang manalangin tayo sa Panginoon na wag tayong subukin na hindi natin kaya. Yan. Kasi mahirap ang pagsubok eh. Dahil pagsubok sa ating mga Kristiyano, puro habang sinusubok tayo para tayong dinadaan tayo sa apoy. Para lagi tayo nagiging matinang sa harapan ng Diyos. Kasi, hindi mo nasabi pag Kristiyano ka na, walang pagsubok ko. Ang dami kong Kristiyano, doon tayo nagtutupan ng kaaway. Kasi, tayo kasi, malapit tayo sa God eh. Kaya ibig sabihin, merong isang nakabantay sa iyo dyan na tutuksuin ka ng kaaway, ng diablo. Nakatalaga sa iyo dyan, sasabihin ng isa, ito ang gawin mo. Sabihin namang isa, huwag mong gawin. Alam mo naman rin, napakaraming sumama kay Satanas. Di ba? Kaya dapat tayo talagang palagi tayong manalangin kahit nga yung ating Panginoon eh. Siya mismo nanalangin eh. Nung malapit na siyang ipako, tayo pa kaya na mga tao lang. Kaya dapat yung prayers natin talaga palagi tayong nagpipray sa ating God. Kaya nga, purihin ng Diyos. Dati yan, may diabetic, high blood, kidney ako. Ngayon, hindi na ako nagtitik ng gamot eh.
Nag-take ako, nag-attend ka kayo, Pastor Bing, sabi niya, kayo na mga sakit, wag na kayo mag-take ng gamot, sabi ng doktor. Ngayon, mag-take ng gamot. Walang gamot, malakas naman. Yan. Wala nang nararamdaman sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga, dapat talaga na magtiwala tayo sa Kanya. Siya yung ating dakilang manggagamot, ang ating Diyos. Yan. Kaya magtiwala tayo sa Kanya to redeem the creation. Yan. Para i-redeem niya tayo. Tubusin niya tayo. Tingnan natin sa Romans 8:19-22. Romans 8. Yan. Para kasi Pastor Jomar yan, teacher yan eh. Kaya, Romans 8:19-22. Romans 8:19-22. Sabi niya po rito, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God. For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who was subjected the same in hope. Sabi niya sa 21, because the Creator itself also shall be delivered from the bondage of the corruption into the glorious liberty of the children of God. Sabi sa 22, for we know that the whole creation groaneth and troubleth in pain together until now. Alam naman natin, yung unang creation, nilipol ng Diyos. Yan, itinuturo natin yan. Kasi masasama yung isip at puso nila. Ngayon, napalitan. Sinong pinalit? Yung tatlong anak ni Noah. Si Ham, si Shem, at saka si Japhet. Sila po yung ginamit. Sinong naniwala? Ang tagal na nagturo noon ni Noah. For 100 years. Walang naniwala. Pamilya niya lang. Tsaka yung mga hayop na isinakay. Yun po yung mga at biyaya ng Panginoon. Tayo ngayon nandito na. Naligtas na tayo. Dati walang kaligtas sa atin. Sa bansang Israel lang. Ngayon nasa lahat na ng nilikha ng Diyos. Kaya purihin ng Diyos. At mapalad tayo. Isa na tayo ngayon sa sumasamba sa totoong Diyos. Dati mga pagan country tayo, hindi tayo naniniwala sa Diyos. Pero purihin ng Diyos, isa tayo sa nakakilala sa Kanya. Ano naman tayo? Kung wala tayong pagmamalaki sa Diyos, lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. Filthy rags, sabi ng Bible matay maruming basahan. Kahit sabihin mo, kahit na napakatalino mo, pag yung talino mong yan, nagalit ang Diyos sa'yo, isang pitik lang. Wala na, magiging yung buhay mo. Yung talino mo, magiging kunti lang ang kanin sa utak mo, wala na. Wala ka nang may pagmamalaki sa Diyos. Kaya dapat lahat nakatuon yan sa ating Diyos. Siya lang talaga ang ating binigbigyan ng papuri. To fulfill the Old Testament covenants. Yan, Abrahamic covenant, Davidic covenant, at saka yung New covenant. Yan, ito po yung Abrahamic covenant, that his seed Israel will become the mighty nation. Ito po yun. Genesis 12:1-3, 13-16. Letter B, that his seed Israel will someday own Palestine forever. Genesis, nandiyan po yan. Lahat, tignan nyo na po. Davidic covenant, at saka yung New covenant. Yan, dito na po tayo. Para tignan nyo na lang po yan. Dito na po tayo sa number 3 na para makakabilis po tayo. Yan. General conditions of millennium. Dito po. Great joy. Yan. Magkaroon po tayo ng yung matinding kasiyahan. Kasi dati po marami tayong problema. Sabi ko nga sa misis ko, Mama, isipin niyo gano'ng problema. Kasi umalis ako doon, masakit ang ulo niya Papa, wag ka na kayang umatin. Masakit ang ulo ko Basing yan, sabi ko, kailangan natin tayo. Ang Panginoon, ang magpapagaling sa'yo. Sabi ko, pati misis ko kasi hindi na nagtitik ng gamot Wala na siyang gamot. Dati siya, ngayon po, diabetic si misis. Kahit na diabetic po yun. Sabi ko, wag ka nang mag-tik ng gamot. Magtiwala ka sa Diyos. Kung kuhanin tayo ng Diyos, di okay. Praise God na. At least wala na tayong problema. Nasa heaven na tayo Diba?
Wala ka nag-iisipin problema, nasa caving ka na eh. Pero kung maglilingkod pa tayo, ginagamit pa tayo ng Diyos, purihin pa rin ang Diyos. Kaya ang pangko talaga, yung Philippians 1:21 eh. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Gain po yan sa atin kasi at least nakakapaglingkod tayo. Lalo yung mga batang to, sila yung magiging balang araw na gagamitin ng Diyos. Yan. Tayo yung mga young people, ibigay po natin yung buhay natin sa kanila. Kaya para sa ating Panginoon. Kaya minsan, sabi ko, kahit sa mga estudyante na tinuturuan ko, hindi na ako nagpapatumpik-tumpik eh. Sabi ko, kailangan yung tanggapin ng Panginoon kasi mapapahama kayo doon sa impyerno. Kahit na tinuturo ko yung Christian values, sinisingit ko talaga ang gospel eh. Kasi kaya kami nandun eh. Kaya kami nilagay doon sa school eh, para ipahayag mo ang salita ng Diyos. Meron naman kaming kasama na isa rin dating profesor, na disgrasya. Ngayon, nilagay siya doon. Sabi niya, mabuti na lang. Na-disgrasya ako. Kung hindi ako na-disgrasya, wala ako rito. Magtuturo. Professor pa yun ha. Professor siya ng mga college. Ngayon, nagtuturo din siya sa Christian values. Pilay-pilay na siya. Pero, sabi niya, purihin pa rin ang Diyos. Dahil nandito ako, dati, professor ako ng college. Itinuturo ko math. Pero, dinala ako ngayon dito. Mabuti na lang, nagbukas ang Panginoon ng pintuan para sa amin. Kaya purihin pa rin ang Diyos. Kaya talaga ang Panginoon, basta yung puso natin bukas, gagamitin ng Diyos din ng ating isaya yan. Gagamitin din tayo ng Panginoon sa anumang kaparaanan ng Diyos. Yan, ano ba? Physical healing will come to many. Ibig sabihin, pagagalingin ng Diyos yung ating mga, tingnan mo yan, ganda yan. Titignan nyo na lang yan. Great material prosperity and security. Ang ganda nito, may material, prosperity and security. Di ba, tayo mga tao, Christian, kahit na Kristiyano ka, nandun pa rin iniisip mo. Kailan na kaya ako yayaman? Sabi, ganyan eh. Kahit na Kristiyano na yan eh. Misis ko, pag nakakita ng bahay, ang ganda naman ng bahay na yan. Sabi niya, kailan kaya ako titira sa bahay na ganyan? Huwag mo nang isipin yan. Sa langit, ginto ang titirahan natin eh. Sabi ko, pag pinagpala ka ng Panginoon, okay. Pero pag hindi ka binigyan, okay pa rin. Sa heaven tayo nakatira. Din tayo titira na eh. Mansyon na naghihintay sa atin. Palagi lang siya sabi mo sa akin ng misis ko eh. Kaya sabi ko sa kanya, basta't maglingkod lang tayo, masaya tayo naglilingkod sa kanya. Huwag na tayong patumpik-tumpik. Dati patumpik-tumpik. Ano ginawa ng Diyos sa atin? Pinitik tayo ng Diyos. Ngayon, tingnan mo. Pag nagpapatuloy tayo, wala tayong, masaya tayo naglilingkod. Pati yung anak natin, masaya ngayon. Kasi dapat kung binigay mo na, tuloy-tuloy na yan. Sabi ni Pastor noon eh, parang kanyan eh, pag naglingkod ka, dapat ka na, hindi yung pabago-bago ka ng isip. Dapat tuloy-tuloy, ganyan ang Kristiyano, pag naglingkod tuloy-tuloy. Hindi yung pabago-bago yung isip. Earth will be full of knowledge of the Lord. Ang ganda po yan, di po ba? No more wars, wala na daw pong gera. Kaya tama-tama. Tapos ako ng partner. Purihin ng Diyos. At natapos tayo madali. Hindi na natin Sunday school lang naman. Okay, mag-pray na tayo. Panginoon, salamat po sa binigay na lesson sa amin ni Pastor Bong. Salamat po sa church nito na palagi ko akong inalalayan kami doon sa Ago. Salamat po, pinupuri ka namin, Panginoon. Salamat sa mga miyembro. Salamat po sa lahat na ginagawa niya po sa buhay po namin. Salamat po na pagkakataon na kami po ay makapag-turo sa school. Salamat po, Ama, at pinupuri ka namin. Salamat. In Jesus' name, Amen. Yun ang gamit ko. Okay. Amen.
Ibalik ulit, free po tayo ng Chinese. Nilagay ko po doon. Di tayo nilagay doon. Chinese po, ito tayo dito. Ano po? Yun. Kaya mga kanwa, bunga mo din ah. Pero yun ang Diyos. Nalaglag na yung bunga. Nabulok na. Oo. Is, tuloy lang. At na. Ay, bunga pala ito. Ba't ito na? Bunga na ibigay. Bakit ito? Sige mo na lang. Pero, kaya na doon. Magandang umaga sa ating lahat. Magkakaroon siya po sa ating service. Isipin tayo ng full service. Nais ko po lang lalo ng kayo at isipin naman tayo sa pag-aapit. Email ko kung wala akong ginagawa, kung wala akong ngayon, kung wala akong simulan na tayo natin doon. Bigyan mo natin yung number 70.